Oh, good news sa mga gusto magkabit ng Zenlo X3, yung ganito. Na ayaw na magkabit ng crash guard, ayaw na magkabit ng bracket na malaki, ayaw na magkabit nung ilaw na lalabas dun sa kanilang mga motor. Kung baga gusto nila yung mga discreet lang, nakatago lang yung ilaw, ito yung para sa inyo. Gumawa ako ng special harness para dito, para maging plug and play na siya. Para dito lang X3 lang. Gumawa ako ng special harness na 100% plug and play. Okay? So, madali lang to ikabit kasi yung harness na ginawa natin sobrang dali lang din intindihin. Okay? So, pakita ko muna sa inyo yung Zenlo X3 na sinasabi ko. Ito yung pinaka-unit. Ito yung pinaka-unit. 140 watts yata ito kung di ako nagkakamali. Tapos, ito yung ballaster niya. Tingnan niyo yung ano nito, tingnan niyo yung mga wire nito. 4 wires yan, 'di ba? Yung ground, yung double color, tapos yung solo high na yellow, and then yung low na white. So mamaya, may gagawin tayo diyan, may papakita ko sa inyo. Ito yung pinaka-unit, ito yung ilalagay natin sa T-post. Yung mga gusto maglagay sa T-post, especially yung mga naka-ADB 116 na ayaw ng bulky na ilaw na nakalabas. Yung iba kasi naglalagay sa crash guard. Yung iba naman naglalagay sa mga RM bracket, mga ganon. So ito, papakita ko sa inyo yung bracket na gagamitin natin dito. Ito yung standard bracket niya, hindi na natin gagamitin to. Meron tayo ditong bracket, babalatan ko, papawag na. Ito yung pinaka bracket niya, yun. Nakalagay ito dun sa isang bolt sa kanyang T-post, kabilaan, isang bolt lang din dito. And then, ganito siya, para may idea kayo. Yan yung itsura niya dun sa T-post ninyo. Diba ito yung sa T-post, ganyan, nakabolt siya dito, tapos dito sa kabila nakabolt din siya. Diba ang ganda? Ang ganda ng itsura niya, ang ganda nung pagkaka-mount niya. Tapos saktong-sakto na rin yan. Sorry dito muna tayo sa specific na motor. This time yung ano muna pag-usapan natin, yung ADB 160 tsaka ADB 150. Okay? So ayan, X3 para sa mga naka-ADB, ADB 150, ADB 160. So ano ba yung sinasabi ko na special harness para sa mga motor ninyo? Ito yan. Ito yung harness na ginawa natin dedicated dito sa Zenlo X3. So bakit siya dedicated sa Zenlo X3? Meron kasi siyang tatlong relay dito. Yung isa sa low, yung isa sa solo high, yung isa dun sa double color. So tatlong relay yung ginamit natin dyan. Tapos tingnan nyo yung tingnan nyo yung wiring natin, di ba? Ang ganda ng pagkaka-braids niyan. Tapos yung pinakadulo niya, makikita nyo meron na siyang terminal dito para sa ground. Tapos may dalawang terminal dito. Yung isa, yung kulay blue, ito yung isasaksak dun sa fuse box natin. Asan ba yung fuse box natin? Ganda ng mga wire natin, color coded. Ayan, ito yung fuse box natin. Tayo gumawa nito. Tayo nag-crimp ng wire nito kaya matibay siya. Tsaka kapit na kapit talaga. Ito, ilalagay nyo dun sa positive ng battery. Tapos ito naman, ito yung pinaka-asawa niya. Ayan, ganyan. O, diba? Plug and play lang yan. Tapos ilalagay nyo ito dun sa positive, and then ito naman yung sa negative. Ito, yung wire na to na kulay green yung terminal. Ito yung after ignition natin. Sorry, wala yung fuse stop na dapat isasaksak dito. So ito yung after ignition natin. Yung fuse stop na sinasabi ko sa inyo, ilalagay natin yan dun sa accessory line. Tapos ito na yung isasaksak natin. So hindi tayo mag-iipit ng kung ano-anong wire dun sa fuse box ng motor ninyo. Okay? So ayan yun. Ulitin ko, tignan nyo yung braids natin. Sa dulo, naka-shrinkable. Tapos naka-nylon braid siya. Ang kinis ng nylon braids natin. Ang ganda. Ang ganda na pag-aagawa ng natin yan. Harness natin yan. Di ba? Tapos yung mga relay na ginagamit natin dito, heavy duty. Matibay talaga. Matibay talaga siya compare dun sa mga transparent na relay na common na nakikita natin. Sobrang tibay nito. Inaabot to ng taon. Actually, ang warranty namin sa harness namin na ganito ay 2 years. Okay? So, hindi siya lifetime Hindi siya lifetime kasi ano yun? Too good to be true. So, ito. 2 years yung warranty natin dyan. And then, ito yung pinaka-special kasi dito sa na to. Sa harness na to. Nakikita nyo yung tatlo na to. Yung tatlong part na to. Ito, yung socket para sa output. Ito na yung papunta dun sa ballaster ng Zenlo X3. Ito naman yung sa switch. Yan. Ngayon, paano ba to magiging plug and play? Ayan, ganyan. Papakita ko sa inyo ganyan. May nagawa na akong ballaster para dun sa X3 yan. Di ba ganito yung original niya? Ganito yung itsura ng mga wire niya. Hiwa-hiwala. Yung ginawa natin dyan, ilagyan natin ng socket. Ngayon, kung magkakabit kayo sa motor ninyo, wala na kayong poproblemahin. Ito na siya. Ito na yung socket ng ballaster natin. I-connect nyo na lang to dito. Ganun lang. Tapos, syempre, yung dulo ng ballaster natin ito, ikakabit nyo na lang siya dito sa pinakailaw. Di ba? Imagine, nakakabit na to sa T-post ninyo kasi meron namang bracket. Di ba? Sobrang dali na ng bracket, hindi na hassle. Ayan na yan. Naikabit nyo na yung ballaster, tapos naikabit nyo na rin yung ilaw.
So, ganun lang kasimple. Ngayon, meron tayo ditong isa pang socket. Ito naman yung sa switch. 'Di ba nakasocket din yan? Ayan o. Sorry hindi nyo nakikita. 'Di ba nakasocket din yan? Ngayon, ito yung gagamitin natin na switch dyan. Yung solo white, solo yellow, tapos yung double color. Ano yung switch na to? Heavy duty rin na halo switch to. Ito yung ginagawa namin dito sa shop. Ayan o. Nakikita nyo? Naka-shrinkable, tapos naka-braids din yan. Tingnan nyo yung dulo. Diba ang ganda? Nakasakit na rin yan. Ngayon, hindi na kayo mag-iisa-isa. Hindi na kayo mag-iisa-isa nung wire na yan na idugtong dito sa kabila. Kasi meron na rin siyang socket dito. So, ang gagawin nyo, ipapasok nyo na lang. Oh, di ba? Oh. Ngayon, imagine natin na nailagay na natin to sa battery, di ba? Nailagay na natin sa ground. Yung fuse box natin, nailagay na natin sa positive. Tapos isasaksak na lang natin yan. And then yung fuse top, isasaksak lang din yan. Same lang nito. Same lang nito. Tapos, nailagay nyo na yung switch, nailagay nyo na rin yung ballaster. Okay na. Tapos na yung ano natin. Tapos na yung wiring natin. Di ba? Plug and play na lang, oh. Oh, ano bang hahanapin nyo dyan? Plug and play na lang yan. So, ganun ka-special yung ano natin. Ganun ka-special yung harness natin para dito sa Zenlo X3. Okay? Ulitin ko, may bracket na siya. Specific para sa Honda ADB 150 or 160. Tapos, yung ano niya naman, yung mounting naman nito, sobrang dali lang. Wala na kayong poproblemahin dito kasi tatanggalin nyo lang yung bolt dun sa may clamp nung ng brake master natin. Tanggalin nyo yung bolt sa ilalim, pasok nyo dito. Okay na. Wala nang problema. Ngayon, meron lang ditong isang optional. Ito, yung mga willing magbutas dun sa switch nila or naka-stack na switch pa sila, gagamitin nyo to as passing. Mayroon na tong supply, tapos trigger na lang. So, kailangan nyo na lang ng passing button dito. Pero, ang kagandahan kasi nitong switch na to, 2-in-1 na. So, pag diniin mo siyang ganyan, pagsiserve siya as passing. Diba? Passing. Yung yung half na pindot lang, magpa-passing siya. Pag diniin na nyo ng todo, babaon na siya. So, ganun nag-work yung switch na to. Kaya ito, optional lang to. Pwede natin tanggalin to, or i-retain natin. Depende kasi kung gusto nyo ng passing na button type, or dito na lang kayo magpa-passing. Okay? So, sana naintindihan nyo. Ang gagawin natin sa susunod na video, iti-testing naman natin yung nandun na sa motor natin kasi kinabit ko na dun yung X3 sa motor ko sa T-post pero wala pa siyang wiring na ganito. Kasi marami na akong ilaw, hindi ko nalalagay ng extra yun. Isa-sample na lang natin kung ano yung magiging buga ng ilaw gamit tong bracket and then yung X3 natin. Okay? So, abang-abangan nyo yung video natin. Sa mga interesado dito sa harness natin na dedicated for ADB and dedicated for X3. Pag-PM lang kayo dito sa page namin. Mag-PM lang kayo sa page namin para mabilis namin masagot yung mga inquiry ninyo. Okay? Maraming salamat. See you dito sa shop. Ride safe.